What is up mga ka-bike bro? So nandito ngayon sa likod natin yung Promax PR30 budget bike na naka-rigid fork. So bago tayo magsimula sa ating bike check, please don't forget to hit like and subscribe dito sa ating channel and hit nyo na din yung notification bell. So tara, bike check na natin to mga ka-bike bros. So yun mga ka-bike bro, so may bago na namang lapag dito sa ating shop at sisimulan natin ang bike check sa kanyang frame. So nandito sa harap natin yung Promax PR30. So yung frame nito mga ka-bike bros ay naka aluminum frame to na 6061. And yung size nga pala ng bike na to mga ka-bike bro, itong Promax PR30 27.5 to na size 17. So medium siya mga ka-bike bro. So pasok siya sa may mga height na 5'3 to 5'5 o 5'6. So pasok pa tong size ng bike na to. Then yung colorway na available ngayon dito sa ating shop ay itong blue-black combination. So kung makikita nyo yan, so half siya, half yung blue, half yung black. Then makikita nyo yung Promax na brand name niya. Simple lang yung pagkakalagay dyan, no? Promax lang na color white. Then dito naman yung top tube niya mga ka-bike bro. So makikita nyo yung design. Yan. Geometrical design. So napakasimple lang mga ka-bike bros, no? Nag-complement lang din siya sa kulay ng bike. So bagay na bagay yung color white sa pagka-blue na itong frame na to. Then may kita nyo dito sa bandang baba ng saddle is yung branding na Promax. At syempre yung ating warning sign nandyan pa din. So napakaganda nung pagkaka-design nila. Napakasimple pero bagay na bagay dun sa kulay ng frame. So dito naman sa kanyang head tube mga ka-bike bros, yung usual na logo ng Promax, yung letter P. Rigid fork na siya mga ka-bike bro, so mas magaan siya ng konti kaysa dun sa mga naka-steel stock na fork ni Promax. So kung may kita nyo yung design ng rigid fork nya, may branding din sa baba, Promax. Yan, may branding and syempre blue and black combination din yung kanyang rigid fork. So dito naman sa bandang chain stay tube nya, yan, may rounding branding o yung model nya na PM30. So, yung cable routing nga pala nito mga ka-bike bros, combination na siya, no, ng external tsaka internal routing. So, kung makikita nyo, yung routing ng kanyang brakes ay naka-external, then merong pang internal para sa shifter. So, hindi na ganun karami yung mga cable na nakalabas sa frame. So, isa lang para lang sa brake, which is very good din yun dahil kung kailangan nyo mag-bleed ng hydraulic brakes ay hindi masyadong mahirap, no. Hindi na kayo magbabaklas-baklas pa ng mga cable tsaka olive, no. Madali nyo lang i-install yung mga hydraulic brakes nyo. So yan mga ka-bike bros. And sa size naman ng bike na to na available dito ngayon, isa lang yung mounting area ng kanyang bottle cage or yung bottle holder. So dito lang sa pinakagitna ng frame merong mounting. Dito naman sa seat tube ay wala. So yung head tube pala nito mga ka-bike bros ay tapered na. So may kita nyo dito 44, dito around 50. So tapered head tube na siya. So medyo modern na din yung head tube nya, no, na hindi natin ina-expect to sa isang budget bike. At dahil nga tapered na siya, usually integrated lang pag mga ganitong budget bike pero ito naka-tapered na siya, which is good thing. At kung mapapansin nyo din, yung frame nito ay naka quick release pa dahil nga syempre ito ay isang budget bike. So usually, no, mga naka quick release pa yan. Same with the rigid fork, naka quick release pa din yan mga ka-bike bro. So madali lang magtanggal at kabit ng inyong mga gulong. So gusto ko lang i-emphasize yung rigid fork nito. So itong nakakabit na gulong ngayon is 27.5. So may kita nyo, maganda pa yung clearance. So sa tingin ko kaya pa nito mag-accommodate ng 29er na gulong. So good thing yun kasi kung gusto nyo mag 29 na gulong, kayang-kaya pa dito sa rigid fork. Pero medyo didikit na yun mga ka-bike bros. Kaya mas advice ko lang din na magstay na lang kayo sa 27.5. Pero yun nga, sa tingin ko kakasya naman dito yung 29er na gulong. Dito din sa likod ng banda ng frame, so may kita nyo yung tire clearance at medyo malaki pa din, no? Kasyang-kasya pa din yung 29er na gulong dyan kung gusto nyo magpalit ng gulong. So yan, may kita nyo yung clearance, sobrang laki. So yan mga ka-bike bros, ito yung kanyang rigid fork. So yung material na ginamit dito sa rigid fork nya ay steel pa. So compared sa mga all stock na suspension fork na steel, mas magaan pa rin to mga ka-bike bros. Kaya ang ganda, no, naka rigid fork na siya.
So, punta naman tayo sa cockpit netong budget MTB ni Promax PR30. So, itong handlebar niya, ito ay steel pa mga ka-bike bros, no? 380mm yung haba niya. So, semi-rise siya. So, steel pa yan. So, pwede nyo pang i-upgrade yan into alloy para mas gumaan yung bike. Then, ito namang stem niya ay alloy na to mga ka-bike bros, no? Ito ay 80mm yung haba niya at negative 17 yung degrees nung ano niya, nung stem niya. So may kita nyo, so alloy na siya. So kahit di nyo na muna siya kailangan i-upgrade agad dahil nga magaan na yan, alloy na yan mga kabike. Nagustuhan ko din dito mga kabike bros yung stock handle grip niya, sobrang lambot, tsaka hindi siya yung clamp type, no? So walang magagasgasan, walang babasag dito sa part na to. Kasi usually yung ibang mga handle grip ngayon, di ba, yung meron cup dito, minsan plastic, so nababasag yun. Ito rubberized siya, so close din siya. So kahit isandal-sandal mo siya, walang mababasag. So ang ganda din, napakalambot din. Sa seat post naman na itong mga bike na to mga ka-bike bros ay alloy na siya. So yung nakakabit dito na seat post ay Ragusa. So medyo ano lang, no, iba lang yung kulay, no, hindi ko alam, pero as per dun sa distributor, ito na talaga yung kasamang seat post sa kanya, no, kulay pula eh. So, ganda sana kung ginawa nilang puti man lang yung design, pero yan nga, pula. So, medyo out of, ano siya, no? Parang hindi bumagay dun sa kulay ng frame. Pero yun nga, dahil alloy na yan, so okay na din yan mga ka-bike bro. Then, yung clamp type na quick release, yung kanyang, seat post clamp. Yan, naka-quick release. Yung stock saddle naman yung mga ka-bike bros, yan, napaka well padded naman. Still pa yung rails nito, kaya, may kabigatan pa, pero para sa akin goods na to. Sa feels pa lang nung kanyang saddle, malambot, no, hindi siya matigas na and medyo flexible naman yung bandang gitnang portion ng saddle. So feeling ko comfortable naman tong upuan. Then yung stock naman nito, pedals ay nylon na siya, so flat pedals na hindi pa siya sealed bearing. So kung makikita nyo, then may reflectorized din siya dito. So, maganda yung niya, no? Yung stock pedal niya na nylon, no? May kita nyo, hindi siya yung parang may, may bakal na So, yan. Modern style na din na nylon flat pedal. So, hindi pa siya sealed bearing. So, prone pa to sa pag-alog o pag-uga. So, pwede nyo pa i-upgrade. Pero, as a stock, maganda na siya, Naka-hydraulic brake na siya. Although, generic hydraulic brakes lang, at least, no? So, mga pakinabangan nyo na siya. So, tinry ko kanina yung brake niya. Maganda naman yung reaction. Kumbaga, yung feels ng brake niya, hindi malalim. So, kumakapit naman. So, yung brand niya, Camros. Hydraulic brake. So, kung mapapansin nyo, may bleeding port din siya, no? Yan. So, usually lang naman ang nagiging problema lang ng mga gantong hydraulic brakes ay kinakalawang yung ditong part. And nagli-leak. Pero, kung mapapansin nyo nga, meron siya ditong bleed port. So, pwede din i-bleed itong hydraulic brakes niya itong mga ka-bike bros. Brake calipers niya naman ay hydraulic na din, syempre. Camros na brand. Single piston. So, malakas naman yung kapit niya mga ka-bike bro. Solid na solid. Budget bike pero naka-hydraulic, di na masama. Yung brake rotor size naman niya ay naka 160mm na yan. Yan, may kita nyo. Harap at likod na 160mm na. So medyo malaki na siya. So malakas na yung kapit ng preno niyan. Punta naman tayo sa group set niya mga ka-bike bros. Naka L2A3 siya na group set. So ito yung shifter niya, L2A3 na 8 speed. So makita nyo L2A3. So hindi na din masama kaysa Shimeng o mga unknown brand. At least ito L2 na siya. So goods na din yun. So, makikita nyo dito yung kung anong gear na, indicator. So, yan, 8 speed. So, may gear indicator siya. Yung RD niya ay L2A3 din. So, 8 speed din yan. So, yung cassette naman niya ay 1132 na 8 speed. So, yan, makikita nyo, 1132. So, goods na din yan sa ahon. And yung kanyang crankset ay 3060 na single speed chain ring. So squared tapered pa din tong crankset na to. So medyo may kabigatan, and usually syempre sa mga budget bike ay steel yung
spindle ng kanyang crankset. So meron pa siyang cover, plastic cover ito doon sa chainring, no, para hindi malaglag. So may option kayo kung gusto niyo tanggalin yan, pero sa tingin ko maganda naman, no, mas malinis tignan pag mayroon yung cover na yan. At hindi sasabit yung inyong kung nakapanag-bike kayo, bike to work, nakapantalong kayo, hindi magagrasahan yung inyong pants pag mayroong gantong cover sa crankset. Sa hubs naman, nakakaset type siya, non-sealed bearing pa mga ka-bike bros, na 36 holes. So yan yung hubs niya. So medyo may kabigatan pa yan dahil non-sealed bearing pa. So pwede nyo rin i-upgrade yan mga ka-bike bros. Sa wheelset naman mga ka-bike bros, yung gulong niya naka 27.5 siya na tires, and sa rim naman ay naka 36 holes na aluminum na yan mga ka-bike bros. Then yung spokes na ito mga ka-bike bros ay steel pa, so pwede nyo din i-upgrade yan para hindi yan. Usually kasi kinakalawang pag steel. So yan, so goods na yan, 36 holes na siya. So mas iwas bengkong yun compared sa mga 32 holes at ano. So yan mga bike bros, tapos na natin i-bike check itong Pro Max PR30 na budget MTB na naka rigid fork. So yan, makikita nyo sa ating bike check yung mga specs at details ng MTB na to. At ang price nga pala nito mga ka-bike bros ay 8.7, negotiable pa yan mga ka-bike bros hanggang 8.5. So punta na lang kayo dito sa shop or PM nyo yung link sa description below nung Facebook page ng ating shop mga ka-bike bros. So kung nakatulong sa inyo yung vlog natin for today sa paghahanap ng MTB na babagay sa inyo, please don't forget to hit like and subscribe, at see you on our next vlog mga ka-bike bros. Peace out.